Kamusta pong muli mga kababayan? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli ang inyong lingkod para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan nyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Umpisahan na po natin mga kababayan, makibalita po tayo at maki-update po sa The Hague, sa Netherlands, sa ICC po. At pakinggan po natin ang ating pong butihing mga anak ni dating Pangulong Duterte, si Ma'am Kitty, at syempre po ang ating Vice President, Sara Duterte. Umpisahan na po natin, maki-update po tayo at panoorin po natin sila po mga kababayan. Umpisahan na po natin. Pwede mo bang ibahagi kung kumusta yung pagbisita mo ngayon kay Tatay Digong? I think today was better. Also longer since I arrived before the time started. I arrived around 1:15. Better in a way also because it was less emotional. I mean, always the first visit, the most emotional talaga. So today was good. Today was more lively. There was lots of talks, mostly about family, but he did ask news about the Philippines, of course, and Davao. I updated him with some of the important news, and as usual, knowing him, he gave his opinions, he gave his thoughts about it, and ayun, okay siya today, although I wasn't able to give him his usual snacks anymore kasi tumaas yung sugar from yesterday because he ate his favorite pancake cookie. Today he only has gluten-free nuts. So sabi ko, that's the only thing I can give you because we cannot risk spiking your sugar. So he had nuts and Coke Zero and Fanta, which is also sugar-free. Yeah. Fanta. It was good. He seemed okay. Obviously not in the best state, but he is strong as usual, and we ended the meeting with a prayer. So, so may kaalaman ka ba na may celebration sa loob ng ICC ngayong I do not know of any specific celebrations, but I was just told that the detainees inside So, alam ni Tatay Digong na wala kayong dalaw ng 25. he just learned of it a while ago. Honestly, he was quite disappointed. Talagang parang lumubog yung mukha niya when I told him that we couldn't visit on the days mismo, which are it's Christmas and the New Year. But I did tell him that siguro 24 ng gabi, I'll just wait for him there and shout or something. Ibanan ka naman. Okay. But yeah, I told him that we're close. We're just close. We're outside. His family, Mira, my mother, and I will be outside along with his Filipino supporters. Yeah. Also, obviously, his foreigner supporters. Yeah. So, Gang, may mga mensahe ka ba sa mga supporters na mga at saka lalo ikaw? So we've been here for 9 months Yeah. na, no? And I arrived here December 19 in the morning, and then for my first day I saw how much support there was, and how all of you have kept up the faith in us, but most especially in him. So I would like to thank all of you. I would like to greet all of you a Merry Christmas and a Happy New Year. Happy holidays to you all, and I hope you know how much this means to our family, how much it means seeing all the love, the support, the respect and admiration that you continuously give. So see you in the next year. Thank you, Gang. Bye. Thank you. Sige, pa-picture na kayo sa picture. Dito, ang mga baguhan, pa-picture na. Mga baguhan, pa-picture. Guma sila sa una. Na ako, sabi ko sa kanya, antayin mo ako kasi gusto ko gamitin natin yung senior citizen card natin sa bay. Yes, Tapos sabi niya, nauna na ako, bakit kita antayin? Oo nga. Pwede ba i-preno yun? Hindi naman eh. Orong ba yung edad? Maraming salamat sa Thank you, ma'am! yung mga babiyahe pa uwi,
at babiyahe pa sa ibang lugar. Mag-ingat kayo. Salamat. Thank you, ma'am. Bye-bye. Yan po mga tambay. Ang update po kay dating Pangulong Duterte, mga kabayan, ni Ma'am Kitty, at syempre po ng ating Vice President. At sana po ay malagpasan po ni dating Pangulong Duterte at patuloy po siyang lumaban at magpalakas, mga kababayan. At napaka-importante po ang kanyang kalakasan. Syempre po ang kanya pong buhay ay kailangan pa po siya ng ating bansa. At marami pa po siyang maitutulong sa ating bansa, lalong-lalo po ngayon. Ang ating bansa ay napakalaki po ng pinagdadaan ng trahedya, lalong-lalo po sa kaperahan at sa korupsyon at sa ekonomiya. At alam naman po natin na ang ating bansa ngayon ay talagang hindi pinapasok po ng malalaking investor. Wala pong halos namumuhunan ngayon sa ating bansa dahil nawala po ang tiwala nila sa ating bansa, lalong-lalo po sa naglilingkod ngayon sa ating gobyerno. Hindi po ba? Sa katunayan ay nagkabaon-baon tayo sa utang ngayon at lumaki at lumobo ang utang natin dahil po sa napakatinding korupsyon na pinagagawa nila umano. At siyempre po nagpapasalamat po tayo sa pamilya Duterte. Siyempre po na patuloy po na nagbibigay po sila ng sinasabi pong pag-asa na ang ating bansa ay may pag-asa pa na makabangon muli. At syempre po, umaasa po tayo mga kababayan na patuloy po na lumakas at magbalik po ang kalusugan at syempre po makalaya at makalabas na po ang dating Pangulo sa matindi pong ginawang pamumulitika sa kanya, lalong-lalo po ng gobyerno ngayon sa ating bansa. Grabe po ang pamumulitika. Talagang ginamitan po ng dahas at pera umano para po nila mapatapon o ipatapon sa bansang Netherlands dyan po sa ICC sa Dahid. Alam naman po natin yun at hindi naman po tayo matanga at bobo sa mga pinagagawa nila. Lalo-lalo po, hindi po natin nakita ang proseso ng ating judicial na ibinigay man lamang na due process. Wala man lang tayo nakuha na nakita natin o sinasabing pati mismo ang dating Pangulo na isa pong abogado, isang piskal at dating Pangulo ay hindi po nakaranas man lang ng parehas na paglilitis sa ating bansa. Hindi po ba? Talagang grabe po. Alam naman po natin pare-parehas yan, mga kababayan. At syempre po, sinasabi po ni Ma'am Kitty, ang kanyang ama ay strong at laging sinasabi nga, be strong at lagi po sanang magpatuloy po ang dating Pangulo sa kanya pong kalakasan, lalong-lalo po sa kanyang paninindigan. At tayo naman po ay sama-sama nagdarasal para po sa kanyang kalusugan at sana po ipagbigyan at pahabain pa ang kanyang buhay at kalakasan, mga kababayan. At siyempre po ang ating Vice President ay nandun pa rin po positive. Lagi pong positive ang ating Vice President, lalong-lalo po sa ating mga kababayan na mga OFW na naroon po at binibisita po at sumusuporta, patuloy na sumusuporta na mahigit 9 na buwan na po ang ating dating Pangulong Duterte sa Dahid, sa Netherlands. At patuloy po ang suporta ng ating mga kababayan, mga OFW, sa saan man sulok ng Europe at syempre saan man sulok ng mundo ay may mga Pilipino po, lalong-lalo po yung may mga kakayahan na magpunta sa Netherlands. Dahil alam naman po natin na magastos po at napakalaki pong pera ang gugugulin din po natin kung tayo po ay pupunta sa Netherlands, mga kababayan. Kaya po proud na proud po tayo sa mga nagmamahal sa pamilya Duterte at sa dating Pangulo na talagang hindi po nila inaalintana ang gastos. Bali wala po sa kanila na sila po'y gumastos dahil po sa suporta at pagmamahal sa dating Pangulo. Maraming salamat po sa inyo, mga kababayan. Lalo-lalo po sa mga suporta po ninyo sa tunay at tapat at maayos na paglilingkod ng tinatawag na Duterte Legacy o Tatak Duterte. Hindi po ba? Tayo po, mga kababayan, ang tangi po natin magagawa dahil hindi po natin kaya at wala tayong kakayahan na magpunta sa Dahid, sa Netherlands, ay siyempre po yung ating mga panalangin at suporta
sa dating Pangulo at sa pamilya Duterte, na sana po ay malagpasan nila at talagang mabigyan po sila ng tamang hustisya sa ginawa po kay dating Pangulong Duterte at mapanagutan po sana ng mga nagsabwatan sa pagkakakidnap at pagkakapadala ni dating Pangulong Duterte ng walang due process na hindi nakita ng mga Pilipino na ibinigay sa dating Pangulo, ay mapanagutan po sana nila sa mga darating na panahon. At syempre po ang ICC ay umaasa naman po tayo na magtuloy-tuloy po ang mga ginagawa pong parusa sa kanila, lalong-lalo po ang mga sanction na ibinibigay po ng Amerika. At alam din po natin na ang bansang Russia ay hinatulan na rin po sila ng pagkakabilanggo. At sana po sa mga darating na panahon ay sila naman po ang makaranas ng katulad ng ginawa nila kay dating Pangulo, na matikman din po nila na makulong umano, mga kababayan. Yan po mga tambay, maraming salamat po sa pamilya Duterte, kay Ma'am Kitty, na tayo po in-update sa kalagayan po ng dating Pangulo. At nagpapasalamat po tayo sa Diyos na patuloy po na binibigyan po ng buhay at kalakasan ang ating dating Pangulo. At syempre po ang kaligtasan ng pamilya Duterte. Thank you po sa ating Panginoong lumikha, mga kababayan. At patuloy po tayo na manalangin, mga kababayan. Thank you po. At ang ating dating Pangulong Duterte, syempre tiis-tiis lang po, napakalamig po kasi dyan. At kahit po tayo wala doon sa Netherlands, ay ramdam po natin ang talagang pinagdadaanan po nilang lamig. Sobrang lamig po sa Netherlands, mga kababayan. Nakita naman po natin ang mga kasuotan ng ating mga kababayan, katulad po ni Ma'am Kitty at ng ating Vice President, ay sobrang kapal. Di hamak pa ang dating Pangulo, mga kababayan, na sa kanyang edad ay siyempre po mararamdaman niya talaga ang lamig. Kahit sabihin mo na ikaw ay may heater, di ba? Ang heater ay mga kababayan, na isa rin po medyo hindi maganda sa katawan po yan, di ba? Yung ibinubuga po ng init na ang ginagamit po yata ay gas. Hindi kaya? Tatanong na po si Kamanong. Maraming salamat po mga tambay sa mga naagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok, at ganun din po sa mga subscribers po natin. Thank you po sa inyo. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya, tulong. Shoutout po kay Balance Vision TV, Nancy Lumampaw, Tatay Nick ng Canada, Gay at Shena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Chodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray ng Berlin, Germany, Jake Yahoo ng California, USA, Eric Hershaw ng Canada, Kingston ng Hong Kong, at si Bei Chichiyoko. Thank you po sa inyo mga kabayan, at ingat-ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa. Salamat po. At syempre po yung lagi po natin ginagawa ang ating pong dasal at panalangin, na magkaisa po tayo, na ipanalangin po natin na tayo pong lahat ay maingatan, ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President at ang dating Pangulong Duterte, na maingatan po tayo sa kapahamakan. Maraming salamat po sa mga dasal, mga kababayan. Sa muli po mga tambay, maligayang Pasko po, Happy Holiday, God bless po sa atin lahat, at ingat-ingat po mga kababayan. Maraming salamat po. Bye-bye.